Ika-25 na kabanata. Nakasama ko siya noon sa paglalakbay, sambit ni Chang Heo. Ikaw ay naging kasamahan niya paglalakbay. Tanong ni Jae-hwan. Mahabang kwento ito kung tatanungin mo ako tungkol doon, kaya tara, at maglakad-lakad muna tayo, sambit ni Chang Heo, habang sila ay naglalakad, napadpad sila sa lugar ng kasiyahan, isang ang karne ng horn beast na kebab. At aba paglabas na pala itong negosyo mo. Mapang-inis na sambit ni Chang Heo, habang si Claire ay bakat sa kanyang mukha ang pagkainis. Alam mo, nagkaganito ang lahat dahil sa, may isang tao na sum-iron ang aking tindahan, at ito na ang 2 beer, padubog na bigay ni Claire sa mesa nila Jae-hwan. At ang kanyang tinutukoy ay si Jae-hwan, ang pagbabukas mo agad ng tindahan kahit wala na ng tindahan ay matindi. Gaaman ka talaga sa pera, sambit ni Chang Heo, kay Claire. Tumahimik ka na lang at uminom tanda. Tugon ni Claire. Habang si Jae-hwan ay may malalim na naiisip habang nakatingin sa pagkain. May napansin ka sigurong kakaiba sa pagkain. Sambit ni Chang Heo. Habang napatangin si Jae-hwan sa kanya, ang mga tao rito ay hindi buhay, ngunit sa mundong ito ay may pagkain, kahit na hindi talaga tayo nakakaramdam ng pagkagutom. Ang orihinal na chaos ay pinagpalang mundo, ito ay isang lugar kung saan nagpapahinga ang mga pagod ng espiritu dahil sa labanan sa Great Land. Lahat ng nilalang ay nakahanap ng bagong buhay dito, pagkatapos nilang mamatay sa dati nilang buhay. At ang mga espada at pana o armas ay binababa sa lupa. At pinapalitan ng mga instrumento ng musika, kapayapaan ang naghaari noon, imbes na kaguluhan. Paliwanag ni Chang Heo, at biglang may komosyon na narinig sila Jae-hwan. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Galit na sambit ng isang lalaki. Mga lalaking madaling malasing ba sila? Ngunit sa pagtikim ni Jae-hwan sa alak na hawak niya, ano itong alak na ito, lasang tubig lang. Pagtatakang sambit ni Jae-hwan, tama ka, hindi sila lasing. Nagpapanggap lang sila na lasing, dahil dito sa chaos, hindi ka malalasing, tatanda, at magugutom. Pero kahit na ang lugar na ito ay parang langit, pero may mga kapintasan ang mga tao dito. At ito ay ang tunay nilang buhay, kung saan pwede ka pang mamatay. At sinisimulan nilang gayahin ang nakaraan nilang buhay. Ang buhay kung saan mamamatay ka kung hindi ka kumain. At ikaw ay malalasing kapag uminom ka, ang buhay kung saan may pumipintig ang iyong puso. At doon naganap ang lahat, nang may mga taong umaksyon. Taong sumulpot upang kunin nila ang kanilang nawalang buhay. Dito nabuo ang isang ekspedisyon na grupo, na naghahangad ng imposible. At ang grupong ito ay pinangalanan, Abyss Expedition Squad. Sambit ni Chang Heo. At bakit sila pumunta sa Abyss sa dami ng lugar? Sambit ni Jae-hwan habang natigilan si Chang sa pagmamalaki sa kanyang kwento dahil sa walang reaksyon si Jae-hwan tungkol dito. Para mahanap ang resureksyon na prutas, ito ay ang prutas sa taas ng puno ng Mirage, at makikita ito sa hangganan ng Abyss. Paliwanag ni Chang Heo. Ano, isang prutas? Pwede ba nitong buhayin mula ang tao? Sambit ni Jae-hwan. Tama ka. Pwede nitong buhayin ang tao. Ito lang ang paraan dito sa lugar na ito, upang ikaw ay mabuhay muli kailangan mong kainin ang resurrection fruit. At ang grupo na binuo sa ekspedisyon na ito, hangarin nila ang mahanap ang prutas na ito. At noon 50 taong gulang pa lang ako, doon ako naging awaken na nilalang. At sa edad na ito malakas ang aking loob at walang kinatatakutan. Sambit ni Chang Heo, sinasabi mo ba na parte si Malok sa grupong ito? Sambit ni Jae-hwan. Oo tama ka, siya pa nga ang naging pinuno. Ang nilalang na iyon ay kakaiba, habang ako ay nagsasanay doon niya ako natagpuan. Nakakaintriga, isang awakener, kahanga-hanga ka, hindi kompleto ang iyong pagkagising ngunit hindi mo inabandona ang iyong emosyon. Ang daang tinatahak mo ay kakaiba kumpara sa natural na awaken one. Siguro naranasan mo ang maraming paghihirap, sambit ni Malok. Tumigil ka, sambit ni Chang Heo, parang may kinakagalit ka sa iyong nakamit sa iyong cultivation. At biglang hinawakan ni Chang Heo ang kanyang espada, at pinuntirya si Malok. Anong ang dahilan ng pagpunta ng isang nightmare sa Abyss? Hindi ba ang mga walang hiyang kagaya mo ay gumawa ng tore, habang ng eksperimento sa inyong mga workshop? Habang hinawakan niya ang espada na tumama sa puno. Hindi ko yun ipagkakaila,
at wala ring silbi kapag sabihin kong patawad sa mga nagawa ko at ng aking mga kalahi. Sambit ni Mulek. Hindi ko pa ito naririnig sa kahit sino. Sambit ni Cheongheo, ito ang karma na dadalhin ko habuong buhay ko. Sambit ni Mulek, isang nightmare na nagsisisi sa paggawa ng mga tore. Sambit ni Cheongheo, maaring hindi ka maniwala ngunit, pero pumasok ako sa Mirage Tree ay dahil, at bakit ako pumunta sa Abyss? Ay dahil sa tore na iyon. Para tapusin ang lahat ng iyon, wakasan ang lahat ng cultivation. Habang tulala si Cheongheo lumapit sa kanya si Mulek at iniabot ang kanyang tinapon na espada. Ito ang rason kung bakit gusto kong sumali sa expedition. Dagdag na sambit ni Mulek, para tapusin ang expedition. At ano naman ang kinahinatnan nito? Tanong ni Jae-hwan. Ako ay napunta sa hulihan, kaya naman sa unang parte lang ng expedition ng Abyss ang aking nasaksihan. Pero sa tingin ko, si Malok ay nakaabot sa tuktok ng Mirage Tree, mga prutas ay biglang nahulog mula sa mga sanga. At salamat sa expedition na iyon nakakuha kami ng maraming prutas. Paglalahad ni Cheongheo, sandali kong nakakuha ang matandang ito, ng mga resurrection fruit. Bakit na dito parent siya sa chaos? Pag-iisip ni Jae-hwan. Hoy, dapat mong sabihin ang mga totoong nangyari, ang expedition na iyon ay hindi naging matagumpay. Sambit ni Claire, paano mo naman ito nalaman, hindi ka naman sumama. Sambit ni Cheongheo, naging matagumpay sila hanggang sa pagkuha sa prutas, pero doon lang iyon. Sambit ni Claire, oo natama ka, hanggang doon lang iyon, dahil sa entrada na lagusan pabalik sa chaos ay may mga taong naghihintay. Ito ay ang grupo ng mga monarch at mga panginoon ng The Great Land. Sila ay mga duwag na pumasok sa Abyss, pero ang kastelan ng 4 na kaharian, at ang mga leader ng 10 sekto ay walang naging laban sa mga monarch at lords. Ang agwat ng lakas ay napakalaki, kaya sa huli ang prutas na pinaghirapan namin ay kinuha sa amin. Kaya naman palagi silang nabubuhay kapag namamatay dahil sa mga prutas na iyon. At ginagawa nila ito mula pa ng 900 na taon na ang nakalipas, at hanggang sa ngayon pinangalanan na nila itong Resurrection Palace, kapag may monarch o isa sa mga maharlika na mula sa 5 mataas na pamilya ang namatay sila ay kaagad binubuhay. Sila ang nagdedesisyon magmula pa nung una, paliwanag ni Cheongheo, kaya pala ang mga tao rito ay matatamlay at parang walang pag-asa, dahil alam nila sa sarili nila na hindi nila makakamit mula ang totoong buhay dahil sa prutas. At nga pala tanda, ano ang nangyari kay Malok? Hoy tanda! Sambit ni Jae-hwan, walang silbi ang paggising mo sa kanya, dahil nalalasing talaga ang matandang iyan. Dahil siguro epekto ito sa matagal na niyang pagkukunwari na nalalasing siya ng 100 taon. Nga pala, sa nasagap ko, wala nang sino pa ang nakakita sa nightmare na nilalang na iyon, pagkatapos ng expedition. Siya ay nawala na parang bula matapos niyang sabihin ang mga huling salita niya. Sambit ni Claire at may sumingit sa kanilang usapan. At ang mga huling sinabi niya ay, nabigo ako, ngunit sa parihong pagkakataon ay nagwagi ako. Iyan ang pinag-uusapan ninyo diba? Salamat pala sa ginawa mo kanina, kung hindi dahil sa iyo, mamatay ang aming pinuno. Sambit ni James, ngunit parang hindi alam ni Jae-hwan kung sino ang sumingit sa kanilang usapan. Hindi mo na ba ako nakikilala? At nga pala kung gusto mong pumasok rito, sa norte tarangkahan ka dumaan, dahil kilala ko na ang mukha mo, hindi nakita ko kunan ng certification. Pero itago mo lang ito sa aming pinuno, sambit ni James habang umalis na parang may nagawang importante, habang sila Claire at Jae-hwan ay nawirdohan, at biglang may napansin si Jae-hwan. Doktor at Ginoong Jae-hwan, sambit ng nag-aalalang kapitan ng extermination, at tapatingin silang lahat. May malaking problema sambit ni Commander Jahir.